May mga kabayan tayong under visitor visa, walang work permit, nagtrabaho, cash job, under the table, isinumbong ng kapwa natin Filipino at ngayon marami sila na mapapauwi. Pinoy ako! Okay. Ayos. Salamat sa Diyos at meron na naman tayong isang mabuting pagkakataon na magkita-kitang muli at dalangin ko pong parati sa Diyos na sana kayo ay lagi nasa mabuting kalagayan. Kinailangan ko pa talaga na mag-stop by dito sa Visions Electronics kasi nakakalimutan ko yung aking SD card at bumili ako para makapag-usap tayo. Sabi ko sayang kasi sayang din ang araw na hindi ko kayo makakausap. At doon nga pala sa mga kababayan natin na naghahanap ng opportunity, mga trabaho dito sa Canada, i-follow nyo po ako sa aking Facebook page kasi doon po ako madalas na nag-a-upload ng mga bagong opportunities, mga bagong trabaho, fresh dito sa Canada. Kaya i-follow nyo po ako. Ang pangalan po ng aking Facebook page is Soc De Mesa, open and close parenthesis, Soc Digital Media. It's 6 o'clock in the afternoon, kaya naghahalong dilim at araw kasi papalubog ng araw nandito yung sunset Anyway, ito ang ating pag-uusapan for today, mga kababayan. Makinig kayong mabuti kasi adjust lang muna natin Ayan, adjust natin ng maayos. Ito ang balita. Mike pepersa ako pepersa na sasabihin no? Pero nabasa nyo naman na sa thumbnail na may mga kabayan tayong under visitor visa, walang work permit, nagtrabaho, cash job, under the table, isinumbong ng kapwa natin Filipino at ngayon marami sila na mapapauwi dahil dito. Kasi alam naman po natin mga kababayan na bawal pong magtrabaho ang mga visitors, mga tourist, mga temporary ang basis dito sa Canada, temporary status, that's what I meant, dito sa Canada. Bakit ko po nasabing temporary status? Kasama po kasi dyan yung mga temporary foreign workers. At mamaya i-elaborate natin bakit sila kasama dito sa sinasabi nating issue. Sino ba ang dapat sisihin dito? Una, yung kapwa natin Pilipino na tumawag sa Canada Border Services para isumbong ang mga visitors na nakasama niya sa trabaho. Or secondly, yung employer na nag-hire ng mga visitor na ito at inoferan ng cash job under the table, siya ba ang dapat sisihin? Na alam naman niya na bawal magtrabaho ang mga walang karampatang permiso or work permit dito sa Canada? Or pangatlo,
yung mismong visitor, Camera ahead. ulitin ko kasi nagsalita yung aking GPS eh. Or yung visitor na alam din naman niya na bawal na siya ay magtrabaho. Sino sa tatlong ito ang dapat sisihin sa pangyayaring ito? At ako naman po, hindi po ako nagkulang ng paalala sa inyo mga kababayan. Every now and then, sinasabihan ko kayo sa mga videos ko, ilalagay ko yung link below para mapanood nyo po. Mga lumang videos ko yun na nagpapaalala ako sa inyo na huwag kayong mag-i-engage sa mga ganitong klaseng transaksyon. Maging matalino po tayo, 'di ba? Para hindi po tayo napapahamak mga kababayan. Kasi hindi po pwede yan eh, na magtatrabaho kayo dito nang walang work permit. At yung work permit nyo dapat, siyempre dapat valid, hindi po expired. Kasi meron naman tayong kabayan din na temporary foreign worker na nagtrabaho siya kahit na expired ang kanyang work permit. Ganon din na nangyari mga kababayan. Yung landlord niya na Filipino, itinawag siya sa Canada Border Services. Landlord niya yan, kabayan. Pilipino, yung temporary foreign worker, Pilipino din yung kanyang landlord. Aba, ay nawalan siya ng status ngayon dito sa Canada. Bakit ganyan mga kababayan? 'Di ba? Yung iba maaaring magsabi, bakit ganun? Kapwa Pilipino, 'di ba? Ay, hindi ko po masasagot mga kababayan. 'Di ba? Ang makakasagot niyan, yun nagsumbong. Kung bakit niya isinumbong, 'di ba? Yan ang mahirap diyan. Kasi meron ditong malaking restoration project na nangyari sa Alberta, kaya kinailangan po ng maraming mga workers. Okay? So, yung mismong contractor ng big restoration project na ito, nag-hire siya ng mga tinatawag na subcontractors. Eto naman mga subcontractors, kasi kailangan niya or kailangan nila ng manpower, kaya agaran na sila ay nag-hire. Siyempre, kailangan ng maraming tao, di ba mga kababayan? So, dahil kailangan ng maraming tao, gahol ngayon sa oras na maghanap ng mga tao. Come in, pasok ngayon itong idea. Mag-hire tayo ng mga cash job. Mabilisan to kasi. Kasi pag cash job, usapang ang kontrata nyo lang word lang eh, 'di ba? So, naka-recruit ng marami na mga workers para mapunuan yung pangangailangan ngayon ng mga workers. Ganito na nangyari. Ayos. Walang nakakaalam, 'di ba? Wala lang magsasalita. Pwede tayong magtrabaho.
Ganito na nangyari. Ano po nangyari? Excited ngayon yung kabayan or yung mga kabayan natin na visitor. Kasi kikita sila, 'di ba? Sayang din naman. Naawa ako mga kababayan doon sa mga visitors that were taken advantage. Kasi sa kagustuhan nilang kumita, ang tawag dito ay parang kumapit sa patalim. Tama po ba yung word na yon? Kumapit sa patalim. Now, dumidilim ako Hindi ko na mai-adjust. Sandali, adjust ko lang yung aking lighting para mas maganda ang kwentuhan natin. Ayos. Tuloy ang kwentuhan natin. Huminto lang ako para may adjust ko properly yung aking lighting. Kasi alam niyo naman, mahirap na. Baka mamaya ay madisgrasya pa tayo pag-a-adjust natin. So I have to park my vehicle and adjust the lighting. And so, balik tayo sa kwentuhan nating mainit-init, mga kababayan. So ganito na. Excited ngayon yung visitor na makakapagtrabaho siya ng cash job. Kikita siya kahit papaano. Sabi ko nga, kapit sa patalim. Punta siya ngayon dito sa restoration project na ito. Now, pagpunta niya doon, nakatrabaho siya ng mga ilang araw at ganito ang pangyayari, mga kababayan. Break time. Alam naman po natin pag break time, kasi restoration project po ito may break po yan ng 1 hour lunch time. Alam ko meron din silang break ng 15 minutes in the morning, 15 minutes in the afternoon, and 1 hour lunch break. At masarap ang nagla-lunch break na meron kang kasabay. Siyempre, sabay-sabay tayo, 'di ba? Pagka magba-break, yun ang gusto natin. So magkakasabay, mga Filipino workers na nagba-break, masayang nagba-break. Hindi may iwasan pag nagba-break, kakain ka lang ba? May kasamang kwentuhan yan. Eto na ang kwentuhan ngayon. Kamusta kabayan? Anong balita? Ayos, di ba? Ang ganda ng approach. Ito, mabuti naman po. Oh, anong pangalan mo? Di ba? Kwentuhan syempre, kailangan getting to know. Ako po si Saan po kayo galing? Dito po ako galing na sa Pilipinas. Dito po ang aking lugar kung saan ako nakatira sa Pilipinas. Oh, wow. Kailan pa po kayo dito? Ay, ano lang po, bago lang po ako dito ganun po ba? Oh, buti naman po nakarating kayo dito, diba? Ang ganda ng kwentuhan. Red light and speed limit. Kamusta naman po ang sahod? Eto na. Okay naman po. Magkano sinasahod niyo po? $15 po. Oh, wow. Ang ganda ng bigay sa'yo, $15. Kayo po, anong sahod? Magkano sahod niyo? $15 din Eto na, patay. $15 parehas, di ba mga kababayan, ang sahod. Yung isa, $15 ang sahod under the table. Anong ibig sabihin pag cash job? Ay buo mo makukuha yung $15, kabayan. Walang tax. Eto na ngayon yung isang merong papel, may work permit. Parehas lang din ang sahod ko, $15.
may kaltas pa ako. Anong ibig sabihin? Ay, mas malaki ang kinikita nung $15 na cash job kesa doon sa $15 na may tax. Aba, anong sasabihin nung isa? Parang unfair to ah. Lugi ako dito ah. $15 ako. Pero may permit ako. Parehas lang sahod namin. Unfair. Dun na mga kababayan. 'Di ba? Kaya alam nyo po, yung mga ganyan, wag po kayong basta magtitiwala sa kausap ninyo, mga kababayan. Lalo pa at hindi nyo kilala. Oo, kabayan natin. Pero alam mo ba, ang lumalaro sa isipan yan. Nakakalungkot mga kababayan. Kaya ito, I hope this will serve as a warning. Kung halimbawa, kabayan, at ikaw ay wala kang proper na permit, work permit, you are on a temporary status, mag-ingat ka kabayan. Yan lang po ang masasabi ko. Kasi ang Canada Border Services po, mabilis ang mga yan. Isang tawag ka lang, yun ang sabi nila, 'di ba? Isang tawag ka lang sa mga yan. Marami na po akong kakilala kasing mga ganyan ang mga sitwasyon na pangyayari. So ano nangyari? Nung itinawag sila, ay parang ni-raid. Yun ang nangyari mga kababayan. Parang ni-raid yung lugar nila. Dumating ngayon yung mga Canada Border Services doon. Ay kulasan sila, sabi nga nila. Patay, mga kabayan. Uhulihin ka ng mga yan sa aktong nagtatrabaho ka. Kasi yung kakilala ko ganyan nagkakashare siya. Umorder mismo sa harapan niya. Pagka-order, yun na. Hahanapan ka niya ng work permit? Hindi mo pwedeng sabihin kabayan na halimbawa kung ikaw yung employer na nag-hire sa mga visitors na ito na walang permit, ay hindi mo po pwedeng sabihin na hindi ko po kasi alam Kahit pa yung visitor, hindi nyo po pwedeng sabihin sa Canada Border Services na hindi nyo po alam na bawal. Sabi nga nila, ignorance of the law excuses no one. Red light and speed limit camera ahead. Hindi ka may excuse, kahit anong excuse mo, dapat alam mo yan. Di ba bago mo pinasok? Yun ang sasabihin nila. Or sasabihin nila doon sa employer, dapat alam mo yan bilang employer. Na hindi pwede ang ginagawa mo. So nakakalungkot mga kababayan, di ba? Na may mga ganitong pangyayari na kapwa sa kapwa natin Pilipino, 'di ba? Na pupunta tayo sa alanganin mga kababayan. Pero ngayon naman po, tapos na po kasi yung visitor na pwede mag-apply ng work permit. So wala na po yan. Kaya wag nyo na pong balakin kung kayo po ay visitor na wala kayong proper permit, na magtatrabaho kayo at i-risk nyo. Wag na po.
At kung kayo naman po ay nasa ibang bansa at nagbabalak pa lang kayo na pumunta dito sa Canada at ang gusto nyong pathway ay magvi-visit kayo tapos maghahanap kayo ng trabaho, ay wag nyo na pong balakin mga kababayan. Wala na po kayo mahahanap ngayon. Buti nga po yung kaibigan ko inoferan din siya doon sa restoration na yon, na project na yon. Sabi nga niya sa akin, buti pala hindi ako pumunta. Ay mabuti talaga. Salamat sa Diyos na hindi ka pumunta. Kasi kung pumunta ka doon, ay isa ka na. Baka na-interview pa kita. Kaya ako po mga kabayan, yung nakausap ko, hindi ko na syempre ilalabas dito sa video natin para yung kanyang privacy, confidentiality ay maitago. Alam po yan ng mga naandito sa lugar namin yung pangyayaring yan. Kaya sabihin nyo sa akin, gumagawa lang to ng kwento. Ay hindi po mga kababayan, magtanong kayo. Masasabi ko sa inyo, magtanong-tanong kayo para malaman ninyo. Hindi lumalabas sa news. Dito po kasi sa Canada ngayon, naka-block ang news sa Facebook Kaya hindi nyo po makikita sa Facebook ngayon yung mga ganyang balita. So ako'y nalulungkot mga kababayan sa balitang ito, pero kailangan nyo po itong malaman. Kasi para sa akin, it is my due diligence na ipaalam sa inyo na may mga ganito pong pangyayari dito na dapat ay matuto po tayo. Yun po masasabi ko. Wala na po tayong dapat sisihin sa pangyayaring ito. Nangyari na 'di ba? Nangyari na Ano pang use? 'Di ba? Ang use na lang is maging aware tayo and wag na nating gayahin. Wag na po. Inuubot sipon ako Sana hindi ko kayo mahawahan. Wag na po natin gayahin, wag na po natin balakin mga kababayan na gawin pa yung mga ganito. At kung meron po kayong karagdagang katanungan, comments, mga suggestions, you can leave a comment below. Sabihin nyo po sa akin kung ano masasabi nyo tungkol dito sa issue and concern na ibinahagi ko sa inyo ngayong araw na ito. And that's it for me today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, marami pa tayong pag-uusapan mga kababayan. I will see you God willing on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyong lahat.